Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po. Nagbabalik pong muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo mga kabayan. Ito po mga kabayan, komentuhan po natin ito pong balita. Nabuhay na naman po. Nabuhay na naman po si Boying at ang issue po ay nabuhay na naman kay Saldico. Mga kabayan. At ilang linggo na po ito. Nananahimik po itong issue ni Saldico. Ngayon naman po ay buhay na naman. At hindi naman po nila mapauwi talaga si Saldico, mga kababayan. Kasi sa dami po ng nalalaman ito. Pero ngayon, ayon po rito kay Ombudsman, Boying, mga kababayan, kailangan muna raw po magsauli. Isauli muna raw po ang bilyong-bilyon ninakaw daw po ni Saldico bago daw po ang negosasyon. Ganyan po katindi, mga kababayan. Isauli muna raw. Ang tanong, mga kababayan, utos po ba ng korte yan? At yan po ba'y na-audit na kung gaano kalaki ang ninakaw niya? Bakit kaya gigil na gigil sila sa pagsasauli po ng pera? Mga kabayan, bakit kaya? Saan kaya mapupunta yung pera pag sinauli? Lalong-lalo po sa gobyerno ang issue ay puro pagnanakaw. Unbelievable. Pakinggan po natin si Boying at ang balita. Restitution first. Yan ang sagot ni Ombudsman Boying Remulla sa mga balitang handa nang makipag-usap si resigned ako Bicol Party List Representative Saldico. Anya, ibalik muna ng dating kongresista ang bilyong-bilyong pera sa gobyerno kung talagang sincero siyang makipagtulungan sa mga otoridad. Sabi ko nga, basta restitution, pag-usapan kagad. Kasi kung talagang willing kayo, then magsauli kayo. May kaibigan ako na, kaibigan ng mga pare. Tapos, sir? At meron daw kaibigan si Saldico na pare na kasama sa kakausapin namin. Yun. Tapos, sir, you asked for... Kasi nanggaling daw si Saldico sa seminaryo nung araw. He was a seminarian. So, yung classmate niya na naging pare, yun ang nag-broach ng idea. Pero pangatlo na itong kausap ko para third source na. Pangatlong tulay na yun. Wanted si Ko for graft and malversation kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Pinaniniwala ang nasa Europa ang dating mambabatas. Mag-follow sa aming mga social Yan po mga tambay, ibang klase po si Boying, di ba? Magsauli muna ng ninakaw na bilyon-bilyon si Saldico bago po magnegosasyon. Ganyan po katindi. Bilyon-bilyon muna raw po isauli. Hindi po ang layunin ng ombudsman ay pakantahin si Saldico sa mga sangkot sa korupsyon. Hindi po yan ang layunin. Bago ka muna tanggapin ng ombudsman, bago ka muna tanggapin ng DOJ, magsauli ka muna ng bilyon-bilyon. Bago mo ikanta ang mga kasabwat. Hindi ba po pwedeng pakantahin mo muna ang mga kasabwat? At napakadali na pong magsauli. Hindi po ba? At ang pinakamaganda, maraming magsasauli dahil marami ikakantang kasabwat. Hindi lang po siya. Masyado po yata scripted. Napaghahalata po yata si Boying. Sa bagay, yung pagkakatalaga rin naman sa kanya dyan di ba? May mga kaso. May kaso po, pero naabsuelto lahat. At naging ombudsman, mga kabayan. At siya po ang kauna-unang ombudsman po yata na naging ombudsman na politiko umano, mga kababayan. Lahat naman po sa ating bansa ay history. Hindi ba? Lahat po ay naging history nung pumasok po ang binagawang Pilipinas. Lahat po history. Di ba? Massive corruption sa kasaysayan ng bansa, history. At history rin po sa ating bansa na nagkaroon po ng kauna-unang presidente na gumagamit po ng pulburon. Ayon po sa kanyang mismong kapatid na kanyang ate na senadora. History. Di po ba? At history rin po sa kasaysayan ng ating bansa, mga kabayan, na nakapagpatapon ng walang due process ng kapwa niya Pangulo. History po yan. Napakarami pong history. At history rin po sa ating kasaysayan na kauna-unahang Pangulo na mahigit pa sa negative ang nakuwang approval at trust rating sa mga Pilipino. History rin po yan. History. At history rin po sa ating bansa, mga kabayan, na ang Kongreso
mga kabayan, ay sangkot sa massive korupsyon sa kasaysayan. Grabe po. Ang House at ang Senate ay sangkot po sa napakatinding anomalya ng korupsyon. Pero pagdating po kay Ombudsman, si Saldico lang po. Kailangan po ma-stop kay Saldico. Wala na pong ibang malaki pa, malaking big fish o malaking ulo ng buhaya kay Saldico. Si Saldico lang, mga kabayan. Wala pong pwedeng lumagpas pa kay Saldico. Hindi pwedeng madawit diyan si Sandro Marcos. Tinatawag na tambaluslos at tinatawag na bonget. Hindi pwede. Mga kabayan, walang ebidensya, walang magtuturo, walang link. Hindi po ba? Expected na po natin yan. Mga kabayan, expected na po natin yan. Dahil tayo naman po hindi umaasa. Wala pong kapag-apag-asa na marisolba po ang massive corruption sa ating bansa na mahigit 3 taon. Dito po sa sinasabing mga ghost project ng flood control. At hindi lang po ang flood control ang korupsyon sa atin. Pati po ang tinatawag na market to farm road. Isang damukal din po ng issue ng korupsyon yan. At yung pagpapagawa ng eskwelahan, issue pa rin po yan. Bakit po sa dami po ng pondo ng DPWH at ng DepEd, 25 classroom lang ang nagawa nito pong nakaraang taon. Issue rin po yan. Saan napunta po ang pondo ng DPWH at DepEd dyan po sa mga eskwelahan na yan? Hindi po ba? At napakarami pong issue ng korupsyon. Pati po ang issue ng ginto, pati issue ng ating PhilHealth, issue ng ating mga bangko. Hindi po ba? At issue ng pondo, isang damukal. Pero kay Saldico lang po, mga kabayan, ganyan po katindi, kasystematic at kasindikato umano ang gobyerno po ng bangag administrasyon umano na tinatawag na kanyang ate na bangag, mga kababayan. At tayo naman po hindi umaasa at wala na po tayong kapag-apag-asa. Dito po sa administrasyon na ito, komento ko po, wala na po tayong kapag-apag-asa na malutas po ang korupsyon at makapagbalik at makulong ang napakaraming magnanakaw sa ating bansa, lalong-lalo po ang mga politiko. Karamihan pa yata ay kaalyado nila umano. Malabo na po mangyari yan sa kanilang panunungkulan at administrasyon. Mangyayari lang po lahat, mga kabayan, komento ko po, pag po ang isang presidente ay isang Duterte. Diyan po natin makikita ang mga politiko na talagang mga nagnakaw. Hindi lang po si Saldico, mga kababayan. Baka may higit pa. Yan po ang inaasahan po natin, mga kababayan. At syempre po, pinag-iingat din po natin si Ombudsman Boying. Mag-ingat din po kayo, Boying. Di po ba? Kailangan po natin pag-ingatin si Boying. Kasi po, alam naman po natin yung ginagawa po ni Cara David. Hindi ba? Alam naman po natin yung ginagawa ni Cara David, mga tambay. Di ba? Ano po sinabi ni Cara David? Yung mga wish niya. Talagang malipol daw po ang mga buhaya na mga magnanakaw sa ating bansa. Ayon po sa wish niya. At eto naman po yung isang AI na ginawa naman po, mga kabayan, ayon naman po sa kanya, ako si Cara David, sino isusunod ko? I-wish nyo ngayon, mga tambay. At syempre po, pinag-iingat po natin si Boying. Baka marami po tayong mga Pilipino na nagwi-wish din kay Boying. Hindi kaya, at yan din ang wish nila kay Cara David. Yan po, ingat-ingat po kayo, Boying. Ombudsman, mag-ingat-ingat po kayo sa wish po ni Cara David. Yan po, mga kabayan, ang wish po ni Cara David. At sana po mag-ingat po si Boying, ang Ombudsman. Dahil alam naman po natin si Boying ay hindi na rin po bata. Ako si Cara David, sino isusunod ko? I-wish ngayong 2026. At sana po ay walang mag-wish kay Cara David pagdating po sa Ombudsman na si Boying. Mag-ingat ka po, Boying. Ingat-ingat ka. At ikaw po ay napakagaling na lingkod bayan. Ubod ng galing kang lingkod bayan. At hindi ka makakalimutan ni Cara David, mga kababayan. Maraming salamat po sa naagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating po mga subscribers. Thank you po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. Mabuhay po kayo.
Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po. Shoutout po kay Eric Hershon ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Gayat Shena, ako si Pilam, si Kingston ng Hong Kong, si Gina Ray ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng California, USA, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at Baby Roman ng Cagayan. Thank you po mga babae, si Ate Isa at Baby Roman. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mapagawa. At syempre po mga kabayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat. God bless po mga tambay. Taste po. God bless po sa inyong lahat. Paalam. Bye-bye.